pag-aaral, mga sa mga trabaho, Panginoon. Salamat talaga, Lord. Siya may ginawayan mo. Nakita ko sa amin, Panginoon. Salamat din, Lord, sa pagsunod mo sa aming mga pangangailangan. Sa mga sandali ito, sa panimula ng ang gawain, Panginoon, nais po natin na pamunahan mo kami. Yes, Lord. Your word be ay sumami, Panginoon, sa mga sandali ito na yes, Jesus. Siya magbibigay sa amin ng inspirasyon, kagalakan at katuwaan, Panginoon. Yes, Lord. Take control din, Panginoon, sa gawain na ito at kung may kapalagan walatian, mauwi lamang sa inyo. Amen. Like today we pray. Amen. Matili tayo nakatayo. Kantahin natin siguro. Alalayan nila ako, first time kong magganito. Kanta tayo ng Tapat Kailan Paman. Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa ligsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan paman. Yaya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di naiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para ba ang daigdig sa'yo nakapasa? Lalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di naiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di naiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Next, Pure Heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Yes, Lord. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Yes, Jesus. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, one rule and pray. A heart that beats compassion.
after thee, a pure heart, that's what I long for, a heart that follows hard after thee. Yes, Lord. A heart that hides your word, so that sin may not be. A heart that's undivided, one roll and pray. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Ang dalisay ang aking nais, nalikhan mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhan mo para sa akin. Yes, Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitigod na ika'y parang alam, handawit ng papuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhan mo para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhan mo para sa akin. Yes, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok na ika'y parang alam, handawit ng papuri sa'yo lamang, Jesus. Papuri sa'yo lamang, Jesus. At isa pa, Lord, I give you my heart. It's my desire to offer you. Yes, Lord. Lord, with all my heart.
This is my desire to honor you. Yes, Lord. Oh, in all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Kapagod, Panginoon. For the last, above all, tayo kanta ng masasaya. Above all, above all nature and all created sing, above all wisdom and all the way of man. You were here before the worlds began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has never known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lives behind the stone, believed to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me after all. Yes, Lord. Of all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all the way of man. You were here before the worlds began. Above all kingdoms,
treasure what your word. Crucified, laid behind a stone, leave to die, rejected and alone like a rose, stumbling on the ground. Took the fall and told me above all, crucified, laid behind a stone, leave to die, rejected and alone like a rose, stumbled on the ground. You took the fall and told me above all, like a rose stumbled on the ground. You took the fall and told me above all. At natutuwa ko si Brother Arnel na siya yung mag-guitar ng ating song, Joyful Song. Lapanan natin ang Panginoon. Natawitan natin siya ng ating masasayang awitin. Purihin natin siya sa pamamagitan ng masasayang. And to the Lord I will sing a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing. Praise Him, I will sing a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. Hallelujah, 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 hallelujah. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Praise God, and greatly to be praised. Praise the new song, and greatly to be praised. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the
earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. For God is great and greatly to be praised. For God is great and greatly to be praised. Spirit of the Lord moves in my heart. I will sing like David's psalm. The Spirit of the Lord moves in my heart. I will sing like David's psalm. I will sing, oh Lord. I will sing like David's psalm. I will sing, Lord. I will sing, Lord. I will sing like David's psalm. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will pray like David prayed. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will pray like David prayed. I will pray, O Lord, I will pray, O Lord, I will pray like David prayed. I will pray, O Lord, I will pray, O Lord, I will pray like David prayed. The Spirit of the Lord moves in my heart. I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord moves in my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, Lord, I will dance, Lord, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will love like Jesus loved. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will love like Jesus loved. I will love, I will love, I will love like Jesus loved. I will love, I will love, I will love like Jesus loved. Pupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin at siya ay mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Pagpuri lahat, kayong nilalang sa pag-ibig niyang walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Kanyang iligtas ang mga api.
ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Diyan ka lang. Opo muna. Opo muna. Salamat sa Diyos at nakaraos. Pinatawagan ko kung sino may patotoo. Salamat. Nabitahan ko dito sa gitna na patotoo. Sino man? Parebal. Praise the Lord. Talagang hindi tayo dapat walang papuri at pasalamat sa dakilang Diyos. Araw-araw na lang sa tuwi-tuwi na hindi talaga tayo dapat yung paggising pa lang sa umaga talagang pasalamat tayo na may buhay. At ang pinapasalamat ko yung nakaraang Huwebes. Nung yung couples fellowship. Sobrang ako na-amaze ba kasi first time yun sa matagal ako sa end time. Hindi kami nagkaroon ng ganun eh. So, sabi ko, kakaiba. Kaya na-question ko tuloy si Pastor eh. At nasagot naman ako kaya sobra akong satisfied. Kaya sabi ko, Lord, thankful ako talaga dahil sa mga katanungan ko ay unti-unti halos lahat nasasagot na. More than 50% ng mga tanong ko for the previous ay nakita ko ang Diyos talaga ang sumasagot. Kaya salamat din nung nakaraang kahapon, yung Bible study kila Brother Noel, talaga naman na sobra talagang hindi kayang bayaran, hindi kayang pagpalit. Kaya talagang, Lord, thankful kami. Talagang, eto na yung time, nakita ko rin si Brother Noel na iba. Dati, lang yan, tutulog-tulog lang yan dati. Hindi yan mapapansin dati. Talagang, niya yung, kasi ngayon, naging aktibo. Parang ngayon lang ata nagising. Kaya salamat talaga sa Panginoon. Kaya lahat ng papuri, maging sa pag-iingat sa mga loved ones ko. Mula sa kahit di ko nakikita, alam ko na iningatan sila kung paano kami iningatan. Kaya lahat ng papuri, binabalik ko sa ating dakilang Diyos sa umaga, sa hapon. Salamat, Brother Bar. At dagdag ko doon sa sinabi niya, na talagang totoo dati na patulog-tulog na ako sa... Kaya 30 years akong natulog. Sa ngayon, siguro sa pamagitan ni Pastor John, kasi matutok siya eh. Lagi siya nagpapaalala sa text. So, salamat sa Panginoon. At kung may pure heart, kaya yung kanta kanina, yung pure heart. Okay yun. At sino pa ang may pasasalamat o kaya special number? The ladies choir.
Thank you mga sisters. Sana sa sunod tuloy-tuloy na. Sa brothers wala. Brad, tara. Tayo magpatalo. Kami po'y mag-ando ng awitin sa Panginoon. Dati kumakanta ako sa sa labas, sa mga ano. Yun nga sa labas, nakapagpuri tayo sa mga tao, sa mga ano. Hindi pa kaya, sa Panginoon pa kaya. Ang kakantayin po namin ay Tupang Ligaw.
Old song po to. Malapit na namang lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman sa pag-ibig ko'y naglalakbay, nakatanaw sa Lapas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandaling darating at papanaw buhay mo. Tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Praise God. At tayo po ay tumaya ulit. At i-ready natin yung sarili. Makinig tayo ng words of God sa mensahe ni Brother Alab. Kantahin natin ang I Know I Am the Bride. Habang kinakanta natin, prepare ko si Brother Alab. I know I am the bride that you're yearning for, dressed in garments white as sprinkles of free. I have no earthly love that I'm holding to. You're the one who means everything to me.
will sing. Kinatawagan mo si Brother Alap. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything. I will give everything to you alone. And I will sing, amen. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will give everything. I will give everything to you alone. Amen. Praise the Lord. Kaya ba natin ibigay ang everything? Amen. And anything for our Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Amen. Lord, dakilan naming Ama, Panginoon. Lord, kami po'y patuloy, Panginoon, Lord, na lumalapit po sa inyong pangalan, Panginoon, Lord God. Kami po ay magsusumikap, Lord, sa araw-araw, Panginoon, upang kami pong malakaran, Lord, ang inyong pong mga salita, Panginoon, Lord. Tunay po, Panginoon, Lord, na wala kaming kakayanan, Lord. Hindi namin kayang iligtas sa aming sarili, Panginoon, Lord God. Kung hindi, Panginoon, kayo ang kikilos, Lord, para sa amin, Panginoon. Lord, muli sa hapong ito, Panginoon, kami po ay nagkatipon, Lord God, upang kami po ay muling mag-aral, Lord, ng inyong po mga salita, Panginoon, Lord. Batid po namin, Panginoon, ang kalagayan, Lord, ng mundong ito, Panginoon. In these last days, Lord, alam po namin na mas kailangan po namin, Lord, maging mapagbantay, maging mapagmatsyag, Panginoon, Lord. Mas magsumikap, Lord, sa pag-aaral, Lord, ng inyong mga salita, Panginoon, Lord. At alam po namin, Panginoon, Lord, na kayo po ay darating ng gaya sa magnanakaw, Panginoon, Lord God. Ito hindi nyo sasabihin, Lord, sa sanlibutan ito, Panginoon. Bagkos sa amin lamang, Lord, na inyo pong isasama, Lord, ng po sa pag-aagaw, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Kami po ay binigyan nyo po ng kalakasan, Lord, sa hapong ito, Panginoon, upang pumarito, Lord God. Kayo ang nagbigay ng provisions, Lord, sa buong linggong nakalipas, Panginoon, Lord God. Sa bawat amin pong pangangailangan, Lord. Physical man yan, Panginoon, kagalingan, O Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, Lord, yung basbas, Panginoon, ninyo pong mga salita, Lord God. Ito po ang aming kalakasan, Lord. Ito po, Panginoon, ang aming guide, Lord God. Dahil alam po namin, Lord God, na ang mundong ito, Lord, tuso masyado, Panginoon, Lord God. Kaya kaming tangayin, Panginoon, kung hindi kami, Lord, kakapit sa inyong mga salita. O Lord God, Panginoon, kayo po magitna sa amin, Lord. Hinahanyahan namin, Lord, ang inyong pong presensya, O Lord God. Ilid nyo kami, Lord, sa buong gawang ito, Panginoon, Lord God. At huwag nyo pong hayaan, Lord God, na ang puso ng bawat isa ay sarado, Lord. Kayo po ang magbukas nito, Panginoon. Yes. Hindi lamang ang isipan, Lord, lalo na ang panging mga puso, Lord God, upang mag-anchor, Lord, ang mga salita, Lord, sa aming mga puso. Hindi po, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Idadakila po namin ninyo pong dakilang pangalan in Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po ay makakaupo, mga kapatid. Amen. Bago po tayo magsimula, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Amen. Acknowledge lang natin sila Brother Noli, syempre Brother Roel, Brother Noel, Brother Val, si Chris, Brother Chris. Yan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mga tatay. Okay. Ating pong topic for this afternoon, believe from the heart. Amen. So sa hindi sinasadya, mga kapatid, no, para pa lang ito'y continuation po nung last time na tinuro ko po rin nakaraan about po dun sa pagkatok, amen, ng ating Panginoon. So parang titignan natin, ito po ay continuation po nung ano. Amen. So ito pong ating topic, amen, believe from the heart. Ito po ay preaching ni Brother Branham noong pong June 23, 1957. Amen. So, malapit na mag-anniversary yung preaching ni Brother Branham. Amen. So, tayo po'y bumasa sa Mark 11. Amen. Verse 22. Sabi po dito, and Jesus answering saith unto them, have faith in God. Amen.
So kung babalikan po natin ang chapter na ito sa Mark, verse na ito, amen. So ito po yung tagpo ko saang nag-uusap ang Panginoon at ang kanyang mga disciples. Doon po yung nalanta po yung puno ng igos. Amen. Kasi hindi po nasumpungan ng Panginoon na mayroong bunga. Amen. So kausap po niya dyan ang kanyang pong mga alagad. Amen. Tuloy po natin sa verse 23. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Amen. So bigyan po natin ng emphasis, no, yung pong naka-underline dito sa verse 23. Amen. Sabi dito, alisin natin mga kapatid yung ating pagdududa. Amen. At maniwala tayo na nagmumula sa ating mga puso. Amen. Believe from the heart. So dito po kinuha ng ating prophet pong kanyang title. Amen. No? So ituloy po natin sa verse 24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that you receive them, and you shall have them. Amen. Amen. And if we believe from our hearts, amen, nothing is impossible. So, wala pa man mga kapatid, amen, tanggapin nyo na. Amen. Huwag kayong manalangin nang kayo magdududa. Huwag na lang kayong manalangin. Amen. 'Di ba? Yun ang ating tinutukoy sa scripture natin. Amen. No? So, hindi man ito mga kapatid nangangahulugan ng agad-agad. Amen. Even Abraham and Sarah, mga kapatid, ilang years sila nagantay para doon sa pangako ng ating Panginoon sa kanila. So, huwag tayong masyadong apurado mga kapatid. Amen. No? Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maging pasensyoso. Amen. So, tuloy po natin ang pagbasa sa Acts naman po. Amen. Dalawa po itong ating main verse. Sa Acts 1, verse 8. Amen. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Yan. Kasama po tayo dyan sa uttermost part of the earth. Amen. Yan po yung mga Gentile nations. Amen. At sa verse po nito, amen, makakatanggap daw po tayo ng kapangyarihan pagkatapos daw po manahan sa atin ang Holy Spirit. Amen. Ang Holy Ghost. So, yung naka-underline po dyan, witnesses. So, tayo din po ang tinutukoy ng verse na yan ng mga witnesses. At bilang mga mananampalataya po at followers ni Christ. Amen. So, ipangaral din natin ang kanyang mga salita. Amen. Sa amang dako ng mundo. Amen. So, before we continue, magbigay po tayo agad mga kapatid ng conclusion ngayong hapong ito. Amen. Sabi po dito, it is impossible for God to do anything for the people until the people first get settled on whether it's truth or not. Amen. Ang Diyos imposibleng kumilos sa bawat isa sa atin kung wala tayong paniniwala. Hindi tayo nananampalataya sa Kanya. Amen. Wala siyang kayang gawin. Amen. So marahil punta lang siya sa ibang taong naniniwala sa Kanya. Amen. Kaparehas nga po yan nung sabi ko nga po yung topic ko sa inyo nakaraan, ano? Pagkatok, amen. Kung hindi siya pagbubuksan, kakatok siya sa ibang puso. Amen. Amen. So now, amen. Ang tao po ay makikilala, amen, ang kanyang character, amen, dahil po sa kanyang gawa. Amen. So halimbawa, may tao tayong kakilala, bago pa lang natin nakikilala, ano, hindi mo naman agad makikita yung character ng tao eh. Amen. Pero habang nakakasama mo siya, nakikita mo dun sa kanyang gawa. Amen. Maliit o malaking tao, tinutukoy po natin dito is, of course, mga simpleng tao or mga ibang mas kilalang tao. Amen. So, makikilala siya sa kanyang gawa. So, example natin, mga taong matapat, mga taong liko, di ba? Oposisyon. Amen. So, sabi po dito, kahit daw po ang isang tao na ipoportray niya yung sarili niya na mapagkawang gawa, matulungin sa mga tao, yun yung kanya ipoportray na ano, no? Pero if behind that, siya po talaga ay isang taong wala sa Diyos, lalabas daw po yan at lalabas sa kanyang gawa. Amen. Kaya maraming tao mga kapatid, ano, hindi naman natin syempre nilalahat ng mga politiko, di ba? Pero
maraming mga politicians na pag tayo po ay panahon ng eleksyon, di ba? Kakamayan ka and everything. Pero after that, sa natin sila makikita, hindi na natin sila makita. Amen, no? Maraming, hindi lang naman po politicians yung mga ganyan, mga kapatid. No? Don't get me wrong. Amen. So, ganoon din po sa ating Panginoon, Diyos, no? His character and His works prove what He is. Amen. So, expound natin, no? Ang Diyos bilang creator, so lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin, lalo na sa nature, definitely hindi yung mga buildings, hindi yung mga bagay na gawa ng tao. Pero sa nature pa lang, naalala ko yung kwento ni brother Roel, nagbabike siya papunta sa trabaho, pasikat yung araw, nakikita niya yung mga isda doon sa Sunday floodway, sa floodway, no? Doon pala makikita natin na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na yon. Amen. So, paano natin ngayon titignan ng Panginoon kung siya ang ating creator? Definitely, His character will be above every known man na kilala natin. Amen. So, wala ang lahat na nakikita natin sa paligid na to if wala ang ating Panginoon. Even ourselves, wala po dito. Sa building na to, wala tayong fellowship if wala ang ating Panginoon. Amen. So, mag-iiwan lang tayo ng isang question bago tayo tumuloy. No? Tawag lang tayo. Brother Johnson, halimbawa ikaw, paano ka ba mag-pray? Paano ka manalangin sa ating Panginoon? Amen. Amen. So, yan. Narinig natin si Brother Johnson. No? Mamaya, babalikan natin yung tinanong natin kay Brother Johnson. So, tayo po ay next natin sa Romans. Amen. Romans 10 verse 9, sabi po dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thy heart, amen, again, naka-underline po yung ating mga salita na yan, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved, amen. Maniwala tayo, and confess in our mouth at Lord Jesus, amen. So, dalawang uri na pananampalataya, mga kapatid, ang meron, no? Believing in thine heart at sa intellect o sa ating talino. Amen. So, matatandaan natin na sa simula, mula pa lang lumabas, amen, si Adan at si Eva sa Garden of Eden, amen. So, nagkaroon na ng separation. So, hiniwalay na sila mula sa Garden of Eden, amen. So, nagkaroon ng anak si Eva at si Adan, amen. Alam po natin na si Abel, amen, ay kay Adan, at alam po natin na si Cain ay doon po sa serpente. Amen. So, makikita natin dito sa lineage, magsisimula ang genealogy ng mundo mula sa dalawang tao na yan, kay Abel at kay Cain. Actually, hindi na kay Abel kasi si Abel pinatay ni Cain. So, the next, si Seth ba, Brad? Si Seth, si Seth yung next na anak ni Adan at ni Eva. So, sa lineage sa kabilang side, amen, dahil inihiwalayan mula nung pinatay ni Cain si Abel, so kinast away ni Lord si Cain. Amen. So, gumawa ng sariling lineage yan si Cain. Amen. So, maka-Diyos at yung mga intellectual na tao, sila yung nagsimula ng science, sila nagsimula ng kung ano ng mga inbensyon. Amen. Kung ating pananampalataya ay nasa level lamang daw po ng talino, amen. So marahil magigets tayo niyan ng ating mga students dito, no? Kasi yan yung malimit, no? So hindi gaganang kapangyarihan ng Panginoon dahil sa talino ng tao ay hanggang dun lang. Amen. So ang intellectual knowledge natin is merong hangganan. Kasi ano yan kakayanan mo bilang tao. Amen. So, samantalang ang Diyos, amen, ang ating Diyos ay eternal. So, walang simula, walang wakas. Amen. So, yun yung difference ng ating dalawang pananampalataya, no? So, definitely, mas malalim yung ating pananampalataya if we believe that in our hearts. Amen.
So, ngayong hapon mga kapatid, we know we are here. So, paano ba natin tinatanggap yung message sa ating panahon? Amen? So, yun yung dalawang basis natin. Diba? Tinatanggap ba natin yan intellectually? Or tinatanggap natin yan na nakatanim sa ating mga puso, mga kapatid? Amen? So, kung paano rin ba natin tinatanggap ang salita ng Panginoon, Word of God, ang Bible? How do we read the Bible? Amen? Minsan yan yung pinakaunang tanong ko mga kapatid, kasi akala ko dati pag nagbasa ka ng Bible, parang akala mo pag binasa mo siya, maintindihan mo siya. So hindi ganun pala yung pagbabasa ng Bible. So may mga bagay na hindi ka maintindihan, pero along the way, pag nakikinig ka ng mga preaching, na-open up sa'yo yung mga bagay na yun, so doon mo naiintindihan. Amen. So hindi pala porket matalino ka, ay magigets mo yung Bible. Or kaya mong sundan kung ano ang sinasabi ng Bible. Amen. So actually, titignan nga natin, outside the message, mas marami nga, Brad, kabisado yung Bible, 'Di ba? Dating daan nga lang, Brad, 'Di ba? Parang wala sigurong tatalo kay Brother Eli pag nakipag-debate sa Bible, Amen. Pero iba yung kaalaman mo sa mga bagay na 'yon. Or it is intellectually or mula yan sa iyong puso. Amen. So balikan natin kanina yung kaisipan, A man known his character by his works. So kung titignan natin, Amen? Ang mga gawa ng ating Diyos, talagang mamangha ka. Amen. Sa simpleng damo na makikita mo, mga kapatid, naalala ko yung yung kwento din ni Brother Brenham, May giyera, may everything na nangyari. Tapos sa ilalim ng isang bato, mayroong tumubong isang bulaklak. So, ang creation ng Panginoon, hindi mo masusukat kung paano niya ginawa. At kung paano yung mga bagay na yan is, kahit gaano kabato, makikita mo minsan sa pader, may susulpot na isang maliit na halaman. Amen. Ibig sabihin, kung tutubo siya, tutubo talaga siya. Walang pwedeng makahadlang. Amen, So, sabi nga, Sabi nga ng prophet, he challenges daw during his preaching, china-challenge niya yung mga scientists na mag-produce sila ng isang simpleng halaman out of nothing. Kasi yan ang kalaban ng ng spiritual, yung science, Kasi gusto nilang i-prove lahat na kayang mangyari, 'di ba? Theory of evolution, 'di ba, nanggaling sa unggoy. Hindi tayo papayag, mga kapatid, galing tayo sa unggoy. Amen. 'Di ba? Kawangis natin ng ating Panginoon. Unggoy ba yung Panginoon natin? Syempre hindi, 'di ba? So lahat 'yan tinatry nilang i-prove through science. So sabi ni Brother Brenham, sabi niya, I challenge all the scientists, known scientists in this world, mag-create kayo ng isang puno or kahit isang maliit, amen, na damo out of nothing. So that will be so impossible. Amen, Kasi alam natin, mga kapatid, yung demonyo nga hindi niya kaya mag-create, Yun lang yung bukod tanging hindi niya kayang gawin, mag-create. 'Di ba? So yun doon siya inggit na inggit sa ating Panginoon dahil hindi siya kayang mag-create. Amen. Amen. If faith will go beyond the intellectual conceptions, at dito natin sa puso natin dadalhin. Amen. Mayroon pa kayang imposible? Amen. 'Di ba? Third pull ng ating prophet. Amen. Speaking the word, 'di ba? Sa estado ni Brother Brenham, posible ba na bumuhay siya ng patay? Amen. 'Di ba 'yun yung pinaka niya na nasagasaan, batang lalaki nasagasaan ng sasakyan. Brad, nung dinescribe ni Brother Brenham, nakalawit na yung dila, nakalabas yung mata, durog yung paa, dumudugo yung tenga. Brad, on the spot, patay. Hindi, kumbaga, kung yan isusuriin, di ba? Parang, pag sinugod mo pa sa hospital, dead on arrival na yun. So, walang chances of mabuhay. Pero, amen. Binigay ng Panginoon sa puso ng ating prophet na buhayin yung patay na yun. Okay?
So it will be impossible sa mga taong intellectual, 'di ba? Lagi silang naghahanap ng butas kay Brother Benham na merong psychic na ganyan, meron lang, kumbaga pinicturan pa siya, naghahanap ng anything na butas para makakita ng mali. Amen. Sa ating prophet. Amen. So tuloy natin mga kapatid. Basa tayo ng quote. Amen. Mula sa kanyang preaching. Amen. Sabi dito sa paragraph 38. Amen. And therefore we don't look at what we see. We look at those things we do not see. Amen. But what God says in our heart. Amen. Alam po mga kapatid, naniniwala ako ng ating Panginoon nangungusap sa bawat puso natin ngayong hapon na to. Amen. And if we could pay attention to those things, how much more by divine healing? If God made the promise and it anchors in the heart, well, what good do we need intellectuals anymore? So I don't look at my affliction. I don't look at my symptoms. I look at what God said about it. Amen. Because after all, He is the boss and supreme boss. Amen. Kahit ano daw sabihin ng doktor, if ikaw naniniwala ka sa sarili mo na gagaling ka, gagaling ka. Amen. If we are led by the Holy Spirit, di ba? Sabi dito, amen. Yun yung ating inward teacher, di ba? Yung ating Holy Spirit, no? Hindi na daw tayo kikilos ng dahil sa ating talino. Tayo na ngayon ay lumalakad, mga kapatid, sa pagtawag sa atin. Amen. We are led from our heart because of Him. Yan. Yan yung napakaganda, no, na ating tinuro ni Pastor John kanina about our theophany. No? Merong tumatawag kasi sa atin. Amen. Yun yung ating spiritual side natin. Amen. Di ba? Nagkaroon lang naman ng separation. So, minsan mga kapatid, meron ba kayong instance, amen, sa buhay nyo, amen, na mayroon kayong ginawa na hindi nyo pinag-isipan, pero ginawa nyo lang out of compassion? Diba? Maraming ganyan. Marahil din natin maiko-connect, or marahil ngayon lang natin maiko-connect sa topic natin yun, pero it is His voice calling us to do that thing. Amen. So, habang yung ating pananampalataya daw ay lumalalim sa ating Panginoon, of course, through hearing and hearing of His Word. Amen. Ngayon, makakagawa na tayo ng mga bagay na hindi natin dating ginagawa. At marahil tayo, nagugulat din na nagagawa na natin yung mga bagay na yon. Amen. So, amen. Yung iba, amen. Minsan yung iba, dinidikta ng ating puso lang na gawin. Amen. So, meron akong instance niyan mga kapatid. Kumakain kami ni Easter sa Dunkin Donuts. Kakapi kami. Hinantayin namin si Alib lumabas sa Pumon. Tapos, merong mag-asawa, may edad na, sa tabi namin na upuan. Wala siyang upuan na Tapos, pumunta siya doon sa loob, umorder na siya. Tapos may dala-dala siyang upuan, kasi yung upuan doon, mga kapatid, yung isa may isang dala niyo, isa yung parang bilog lang na gano'n, which is hindi siya komportable for an aged person. So, hindi na ako mag-isip mga kapatid, sabi ko, Brad, palit tayo para mas komportable sa'yo. So, nagulat lang din si Tera na parang out of gano'n. Hindi rin ko rin yun actually pinag-isipan na gawin. So, parang, nung time na nagbabasa ako nito, na-connect ko din doon, no? Kasi, kung tayo mga kapatid, meron tayong paniniwala sa ating Panginoon, no, na hindi lamang sa ating talino. May mga sitwasyon na siya ang kikilos para sa atin. Maybe it's just a simple gesture doon sa matanda, but it's still, naramdaman ko mga kapatid, no, siya ang kumikilos. Amen. So, sabi dito, intellectual people will try to reason. Amen. Kapag hindi tumama doon sa iniisip niya, of course, mag-reason out siya sa mga bagay-bagay. So, halimbawa, sabi nila, di ba, may isang picture si Brother Benham, may nakaganong sa may head niya, di ba? So, ang mga taong intellectual, nire-reason out nila yon, baka exposure lang yun sa film and everything else, no? Ganon ang mga taong intellectual. So, madalas ang reasoning sa kanila. So, hinahanap nila lagi yung paliwanag. Amen. Pero di ba sabi dito sa ating sa quote ni Brother Branham, no? We don't look at what we see. Amen. We look at those things we do not see.
Amen. Di ba diyan yung verse na tumutukoy, amen, sa about faith? Amen. And in contrary naman po, if we have the right attitudes towards our faith with Him, amen, mga kapatid, wala nang reasoning. Wala nang reasoning, amen. Why? Amen, because we believe God's word is right. Amen. So naniniwala tayo ng bawat letra na nakasulat sa ating Biblia ay tama, amen, wala tayong kahit anumang pagdududahan. So pag naka-anchor na yan sa puso natin, if that faith is in our heart, amen, meron pa bang reasoning? Amen. Tatanungin pa ba natin si pastor sa mga bagay na nakasulat sa Biblia? Pastor, parang mali naman po ata yan, di ba? Hahanapan pa ba natin ng mga paliwanag, yung mga bagay na clearly sinasabi ng ating Panginoon? Amen. So, dito sa puso kasi natin, amen, nakalagay, or ito yung lugar or resting place ng totoong pananampalataya. Amen. So, mabibuild ng paunti-unti ang ating character, amen, kagaya ng sa Kanya. Amen. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kasi we want to be Christ-like. That's why we are called Christians. Amen. And that is the true meaning of being a Christian. Amen. Pakagandang thought yan, mga kapatid. Amen. So, continue po tayo sa slide. Itong next slide natin, this is a picture. Amen. So, familiar kayo sa picture na yan. Diba? Somewhere in Australia. Sydney, Australia. Amen. Very good. Yan po ay ang tawag nito, Municipal Bridge or the Harbour Bridge in Sydney, Australia. So, yan po ay from South Sydney, tatawid from North Sydney. So, during that time ni Brother Branham, halos katatayo lang po nung ano na yan, building na yan. No? Parang nasa news sa kanila yan. So, napakahalaga ng bridge na yan kasi ang lawak po nung area na yan. So, binoboat lang yan before para makatawid ka dun sa other side. So, they need the bridge para magkaroon ng faster na way of traveling. Amen. So, nung pinaplano pa lang po yung bridge na yan gawin sa Australia, amen. So, nag-usap-usap po ang mga architect, nag-usap-usap ang mga contractors, nag-usap-usap ang lahat ng mga designers. And they concluded na that building a bridge in that part of Sydney is impossible. Amen. Why is it impossible? Amen. Nung tinest po nila yung lupa, puro po quicksand yung bay niyan. Puro quicksand yung ano. So, makapagtayo man daw sila dyan ng bridge, asong tumawid lang daw po, gigiba yung bridge. So, yun yung kanila pong kumbaga, conclusion doon po ang habang pinagpaplanuhan pong tayo yan. Amen. But, a name of John Job Crew Bradfield, isa po siyang Englishman. Siya po ang tao behind the design and construction of that bridge. Amen. So, to all architects, they say it's impossible. It cannot be done. Amen. So, malambot ang lupa, yan ang reasons nila. Amen. Pero si John, mga kapatid, no? He surveyed and tested everything. So, he looked it all over first. Amen. So, bago siya nagsabi ng conclusion na hindi pwede, lahat ng mga ginawang test ng mga ibang architects, he go beyond those tests na ginawa niya. Amen? So, lahat po ng part pinag-aralan niya. Amen? Sa area ko saan itatayo. Amen? Definitely, kailangan niya yung pag-aralan. Amen? Dahil kaligtasan po ng mga tao ang nakasalalay. Amen? No? Bukod sa, of course, bukod sa pangalan niya, sa reputasyon niya, ang importante yung safety ng bridge na itatayo. Amen? So, bago niya yung gawin, he test and look all over first. Amen? Para magkaroon po siya ng firm na confidence doon sa kanyang gagawin. Amen. So, nagkaroon po ng malaking debate, no? Yung time na yan. Kasi all of the science architects, of course, syempre, may mga name din yung mga tao na yan. But tumaas kilay nila kay, dito kay John, sabi niya, he is mentally ill. Parang sabi niya, sige, itong tao na to, nangangarap lang, makakapagtayo ng ganyang kasi iniisip niya,
Kung di natin kaya, baka siya kaya niya. Amen. Pero naniniwala si John, no? Deep inside him, alam niya na posible. Posible. So alam niya yung sinasabi niya at patutunayan niya yung sinasabi niya. Amen. So all the scientific research na nagsasabing impossible, he wants to disapprove it. Amen. So he tested every detail. Condition ng lupa. Amen. Even the vibration po nung doon sa ilalim na, kasi ilalim na ng tubig yan mga kapatid, no? Kailangan ang iniisip niya kasi dito mga kapatid, no? Kailangan niyang mabutas, maka-penetrate beyond doon sa sand. So kung gaano kalalim, hindi niya alam. Amen. So even yung bakal na ilalagay niya, gaano kakapal, gaano kalapad, even yung mga tornilyong gagamitin, pinag-aralan mabuti. Amen. So ipinapakita lamang dito sa example natin ng bridge na to, no? If a man like John, amen, ginawa ang lahat to create this bridge with his character and name with it. Amen. So how much more ang ating Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Amen. He tested every word na nakasulat niya sa Biblia mo. Amen. So alam niya, every prophet, every man, amen. 'Di ba mga sample natin mga prophet, 'di ba? Tried and tested na niya si Job, si Jonah, si Daniel, lahat ng mga prophet na kaya natin sabihin na nasa Bible, no? Hindi niya yan isinugo para mag-fail. Amen. Maybe at first, 'di ba si Jonah nga tumakas sa presensya ng Panginoon, pero naging maganda pa dahil nung iniluwa siya ng balyena, doon sa lugar na 'yon sinasamba pala yung isda. Amen. So may mga bagay kasi na iisipin natin mukhang imposible, pero ang Diyos, amen, every word na nakasulat dyan, tinest na niya yan. Dahil siya mismo, sa kanya mismo nang galing ang mga salita na yan. Amen. So yung builder ng bridge po, hindi po siya tumigil hanggat hindi niya maabot yung pinakamatigas na parte, amen, nung ground na yan, kahit nasa kagano kaibuturan na punong dagat. Amen. At doon po niya itinayo yung pundasyon nung once na ma-reach na niya, yun na yung solid ground, wala na yung sand and everything. Doon niya tinayo, mga kapatid, yung pundasyon. So parang tayo mga kapatid, dadaan tayo sa pinaka masusing test or pagsubok. Amen. So kung ano man yung nararamdaman natin o pinagdadaanan natin test and everything, mag-penetrate pa tayo dyan. Tagusin pa natin yung mga kapatid. Antayin natin na marating din natin yung pinakamatigas na bato. Amen. Yan ang ating Panginoon. Amen. So bibigyan tayo ng matitinding experiences kasi ang gusto ng Panginoon, 'di ba sabi sa verse kanina, He wants us to be the witnesses. Amen. So gusto ng Panginoon na matagpuan natin siya, makita natin yung kaano siya kadakila. Amen. Para ngayon, pag tayo nagpatotoo sa mga ibang tao, tayo nag-preach ng kasang salita, magiging reliable yung mga salitang sinasabi natin. Amen. So hindi tayo nanguhula. Hindi tayo nakiki-ride lang sa patotoo ng isang brother natin. Sa sarili natin mga kapatid, meron tayong sariling patotoo. Amen. Kasi dahil kapag napagtagumpayan na natin ito, we are now living a living testimony ng ating Panginoon. Amen. At tulad po ni John, amen, huwag tayong tumigil. Amen. Kasi walang pagsubok na binigay ang Diyos sa iyo na hindi mo kayang malampasan. Amen. So God is building a bridge, amen, from earth to glory, amen. Parang yan si John. Pero ang ating Panginoon, spiritual po ito mga kapatid, no? At ang makakatawid lamang ay yung pong mga taong lumalakad sa kanyang salita. Amen. So anything worth having, of course, comes with a great price. So hindi madali ang pagiging isang totoong Kristiyano mga kapatid. Amen. So, lagi ko naalala ito mga kapatid, nung binaptize po ako, sabi ni Brother Jojo sa akin, mga kapatid, Brad, simula pa lang ng pagsubok sa'yo, huwag mong isipin na once na nabaptize ka, hayahay na yung buhay ng pagiging Kristiyano. Amen. Bagkos, kabaligtaran mga kapatid. Kaya daw po, ang daming mga Christian na nagbabackslide. Amen. Kasi akala nila once na lumapit sila sa Panginoon, magpabaptize sila and everything will be okay. Amen. No, hindi po ganoon, ano? So, ang totoong Kristiyano mga kapatid, hindi lang to yung pakanta-kanta. Hindi lang to yung mga bagay na
Dahil Kristiyano tayo, paggawa tayo ng school, paggawa tayo ng ospital. Diba? Yan ang mga ginagawa ng mga churches, mga kapatid. Baka kasi wala nang paglagyan ng pondo, no, Brad? Dami na eh. Amen. Pero ang totoong Kristiyano, amen, will be tried and tried till mawala na yung mga quicksand na nakabalot sa atin. Amen. So natin, makikita na ngayon yung solid rock. Nagre-reflect na ba sa bawat isa sa atin? Amen? Doon na ba tayo nakatungtong ngayon? Amen. Yung character ng ating Panginoon sa ating katauhan, yun yung tinitingnan. And after that, amen, matatawag na tayong witnesses ng ating Panginoon. At isang bagay lang ang pwede nating ma-witness, syempre sa Kanya. Amen. Yun yung truth. Amen. Yung power ng ating Panginoon. Amen. So, nasa next slide natin, amen. Tayo po tumungo sa paragraph 70, amen. And we who are born again of the Holy Spirit, that's been filled with God's power, that's tasted the eternal life of the eternal God, and that dwells in us, are witnesses of His goodness and His word and His power. And it's no more guess so, it's a no so. Okay? Hindi ka na ngayon naghuhula kasi meron ka na sariling experience sa ating Panginoon. Amen. Pinagaling yung anak mo. Amen. Wala ka pang bayad sa ospital pero naging maayos yung anak mo. May nagbayad na ibang tao. Hindi pa ba testimony yon? Amen. Nakapangyarihan natin Panginoon. Minsan tumatawid ka lang. 'Di ba? Muntik ka nang masagasaan. Sabi mo, buti na lang. Hindi ako sasagasaan. Pero ang Diyos yun, hinata ka muna bago ka tumawid. Hindi pa ba yun patotoo sa'yo? Amen. Na ngayon, buhay ka pa. Amen. So, hindi tayo nangukula. Amen. Hindi tayo puro theory lang. Amen. Science, marami puro theory, di ba? So, hindi lang puro talino ang pinaiiral, no? So, we need to go beyond it. And by our experiences, doon po tayo, amen, mahuhulma, mapo-form, amen, yung ating character. So, nung itinayo po ni Noah yung ark, di ba, matatandaan natin yan, so he gave a witness to the unrighteous world na mayroong matuwid na Diyos. Amen. Sabi ng Diyos, lulupiling ko ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha, gumawa ka ng arka. Yun yung inutos sa ating kay Noah. Amen. Pero during that time, di ba, imposibleng umulan. So lahat ng tao nagtatawa kay Noah kasi ang ginagawa ng taong to, gumagawa siya ng ark, doon pa sa tuktok ng bundok. Amen. So it looks impossible, di ba? Amen. So ang mensahe ng Diyos during that time, amen, is to condemn the sinful people and to justify those who will believe the word of God. Amen. Ilang souls lang mga kapatid yung naligtas? 8 souls. Amen. For 122 years nangaral si Noah, walang naniwala. Amen. So parang by default pa kasi anak niya yung mga naniwala eh. 'Di ba? Nasa sambahayan niya. Amen. So yung mga bagay na yan, no? Yung message na yan, during that time, tinayuan ni Noah. Amen. So in-accept niya yan, not by his intellect. Kasi kung by intellect lang, alam din niya na hindi imposibleng umulan during that time. Ba't siya susunod? Amen. Magbumukha siyang katawa-tawa sa mga tao na makakakita sa kanya. But he believed from his heart. Amen. So sumata ng tao paminsan kasi ang gawa ng Diyos nakakatawa eh. 'Di ba? Kasi saan tayo nakatingin doon sa ating intellectual? So nang utusan ng Diyos na gumawa ng arka si Noah. Specific, Brad. Meron siyang instruction kung ano yung mga dapat gamitin, ano yung sukat, 'di ba? Isa doon is, ang sabi ng Panginoon, gumamit siya ng isang particular na kahoy. Amen. So sabi ng ating prophet, shittim wood ang ginamit ni Noah. So ang characteristic po ng kahoy na ito po ay malambot at magaan. Amen. So pag tinignan po natin yung kahoy niya, para po siyang may malilit na mga butas, para may mga pores siya na makikita, no? Amen. So, yan daw po, pag inilaglag sa tubig, wala pang 5 minutes, lulubog. Sisipsipin ng kahoy yung bibigat siya. Lulubog siya. Amen.
So para siyang porous, yun yung kanyang characteristic, no? Malambot, porous. So hindi siya categorized as mga hardwood. Amen. So sinadya yan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Na ganyan ang uri ng gamit na kahoy na iniutos. Amen. Kay Noah kasi si Noah lang naman ang halos gumawa ng ark na yan eh. Amen. Maybe tinulungan siya ng mga anak niya na lalaki. Pero hindi niya yan kayang itayo sa ibinigay na palugit ng Panginoon if mabibigat na puno na kahoy yan. Meaning, mas madali nilang i-move kasi mas magaan. Kaya specific na yan yung binigay na klase ng puno. Amen. Saka mga kapatid, yan ding puno na yan is mas mabilis iporma. Since malambot siya, pliable siya, madali siyang ikorte na tulad sa ark na specifically sinabi ng Panginoon. Amen. So, paano siya ipinatibay? Okay, gumamit ng another tree, si Noah. Amen. Kinuha niya yung dagta nun. So, this is described as para siyang resin-like yung kanyang dagta, no? So, kinatas yun sa isang puno, isang klase ng puno. Hindi ko na po na, kung ano siyang klaseng puno. Amen. Pero, na-produce siya, na ilabas yung katas na yun sa pamamagitan ng pagpalo doon sa kahoy na yun para kumatas yung kanyang dagta. So, ang nangyari, niluto yun ni Noah, ipinahid doon sa surface ng shittim wood. Ang nangyari is, lahat ng maliliit na butas na yun, natakpan, amen, at naging matigas na parang sa bakal yung shittim wood na yun. So, syempre, ginawa yun Noah nung meron ng forma yung arka niya. Yan, parang pinahid-pahiran niya na yan. Amen. So, and at the same time, naging waterproof ngayon itong shittim wood na yon. Amen. So, kung titignan natin mga kapatid, di ba't parang tayo yung kahoy na tinutukoy ni Brother Branham, di ba? Doon sa na ginamit ni Noah. Amen. Malambot. Amen. Susceptible sa mga makabuntong bagay. Amen. 'Di ba? Madali ngang iporma, pero kung ipinorma ka ng mundo, edi doon ka nakaporma. 'Di ba? So nakatipo tayo dun sa shittim wood na 'yon. Amen. Pero salamat sa ating Panginoon kasi ipinadala niya ang kanyang anak upang mahirapan, amen, mamatay doon sa krus, kumatas yung kanyang dugo. Yun naman mga kapatid yung ipinahid sa atin. Para yung kakulangan natin bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, napunan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, yan po yung makikita natin, doon sa tipo natin doon sa arka. Amen. So, natakpan na mga kapatid ng ating kasalanan. So, we are no longer sinner. Diba? Dahil yun ay kinuha na ng ating Panginoong Hesus. Amen. So, hindi na po tayo isang malambot na kahoy. Tayo ay pinatibay na nasa pamagitan ng kanyang dugo. So, what are we trying to say is ang Panginoong Diyos, hindi siya kukuha ng tao as His witness. Amen. Na hindi makapagpatotoo ng mga bagay na ginawa niya. Amen. Follow natin sa Mark 11. Amen. Ito yung ating verse kanina, Mag-atras lang tayo ng kaunti. Para makita natin dito, kung paano kinurse ni Jesus yung fig tree. Sabi dito sa 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. Nagugutom ang Panginoon. Or even yung kanyang mga apostles. 13. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came, if haply he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves, for the time of figs was not yet. Amen. Okay, so sa next verse, 14. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. Amen. And his disciples heard it. During that time, lanta na ba? Hindi pa mga kapatid. Winika pa lang ng Panginoon na from now on, wala nang makakakain ng prutas sa punong yan. Amen. So, ang Panginoong Hesus, amen, alam po niya na hindi pa panahon ng fig tree para bumunga. Amen. So, hindi yan tulad ng mangga na parang eventually, ang daming, di ba, parang halos every time ata, kaya pabungahin ang mangga. Amen. But that time, merong season lang ang fig tree na bumunga. Amen. Ginawa po niya yan
amen, sa puno na yan upang ipakita niya sa kanyang mga alagad, amen, yung seal ng pagiging Messiah niya. Amen. Pwede niya yung gawin in every tree na makita niya, pero why particular tree na yun? At kaya niyang i-declare ang kanyang messiahship sa maraming tao, pero ipinakita lang niya dun sa kanyang mga disciples. Amen. He wants to magnify and prove himself, amen, not to all people, but to his disciples. Na eventually, itong disciples na to, yun yung magsusulat ng scripture. Amen. Di ba? Pag-akit ang ating Panginoon sa langit. Amen. So, ginawa ito ng Diyos dahil kailangang magkaroon ng witness to His power. Amen. Paano ko pinakita niya yan sa lahat? Di lahat witness, mga kapatid. Di wala nang magiging, wala nang pupuntahan yung mga witnesses na yan if everyone will be the witness. Amen. So, tuloy po natin. Psalms. Amen. Sabi sa Psalms 46:10, amen. Ito po, napakaganda mga kapatid, no? Be still. Di ba meron tayong kanta na still? Amen. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen and I will be exalted in the earth. Amen. Now, tignan po natin yung mga patotoo sa buhay ng ating prophet, no? Brother Brennan. He is a true witness ng ating Panginoon sa ating panahon. Right? So, kung paano niya napaamo yung killer bull, killer hornet, alam po natin yung mga yan. Kung paano niya napaamo po yung lalaking gusto siyang patayin doon sa entablado habang siya po ay nasa Portland, Oregon. Siya po yung nag-held ng kanyang healing campaign. Amen. It was God telling him to stand still. Amen. You need to stand still, huwag kang matakot. Amen. I will be with you. Yan po ang kahulugan niyan, mga kapatid, no? Amen. So yan din po yung same na kapangyarihan ng Diyos na ibinigay niya kay Moses nung hatiin ni Moses yung Red Sea. 'Di ba? Sabi niya, Red Sea, you need to stand still. Kailangan tumawid ng mga Israelita dahil nahabol sila ng mga Egyptian. Amen. It's not Moses but the voice of God na kay Moses nag-utos na hatiin ang Red Sea. Amen. Yan din po yung same na voice, amen, ng winika ni Joshua na pinahinto niya yung sun. Sun, stand still, amen, upang manalo po sila doon sa giyera na yon. Amen. And even Jesus stand still noong sumigaw ang isang bulag sa Jericho, amen, upang humingi ng kagalingan sa kanya. Amen. Sa dami ng taong nandun, sa daming gustong gumaling, amen, sa particular na tao na yun, huminto ang ating Panginoon at pinagaling niya. Amen. God was doing something. Amen. He was going to give witness to His power. So sa lahat ng kapanahunan, amen, meron po siya mga witnesses. Amen. Pero wag po tayong magtaka, mga kapatid, no, kung bakit kaunti lang ang pinipili ng Diyos upang maging witness niya. Amen. So, hindi yan madami, Brad. Ilan lang. Amen. Ilan lang tayo. Kasama ba tayo dyan? Amen? Ilan lang tayo. Amen. Nakakasumpong ng biyaya. At tayo po ay napasama sa amen, sa mga taong yan. There is a place that men can live closer. Amen. Amen. Sorry. There is a place that men can live so close sa presensya ng Diyos. Amen. So, hindi tayo ang pumili. Amen. But it's God's election. Kaya po tayo nandito. Amen. So, kaya po hindi para sa lahat. Diba? Yung message na to. So, hindi po ito saklaw ng ating talino, mga kapatid. Ano? Kundi sa binhi na inilagay ng ating Panginoon sa bawat puso natin. Amen. Before the foundation of the world, nandiyan na yung binhi na yan. Kaya nung nakarinig tayo ng salita sa Kanya, nagkaroon ng attraction. Meron ng buhay na doon sa binhi na yon. Amen. So, kaya pala, every time na tumatawag, no, mayroon tayong hindi maipaliwanag na pakiramdam. Amen. Doon sa calling na yon, di ba? Amen. So, kaya pala, every time na nakakapakinig tayo or nakakabasa tayo ng message or nakakarinig tayo ng mensahe, amen, even sa online, di ba? Nakakarinig tayo, amen. So, siya na pala mismo yung nangungusap sa atin. No? He is calling us, amen. So, kumakatok siya, mga kapatid, no? Doon sa ating door.
Amen. So, we are believing from our hearts, amen. Sometimes, parang imposible. Amen. Parang imposible kasi lagi natin iniisip na ang mga bagay na nakakagawa lang ng mga miracles is ang Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. So, stand still and believe God. Amen. By intellect, mga kapatid? Amen. No. It's by believing from your heart. Amen. Believe God and be His witness. Amen. So, baka sabihin niyo mga kapatid, no, hindi naman ako mahal ng Diyos eh. So, hindi naman niya dinidinig yung mga dasal ko eh. Amen. So, diyan tayo nagkakamali mga kapatid. Ano? So, sa araw na gumigising pa lang tayo sa umaga, biyaya na ng Diyos na nakikita natin. Amen. Yung hininga natin sa pagising natin, amen. That's a gift na galing sa ating Panginoon. Sa bawat protection po natin, amen, kaligtasan natin, maybe, nagkaroon ng konting aksidente, pero hindi yan inalaw ng Panginoon na mapunta sa mas grabing aksidente. Amen. Maybe He's teaching you na maging padalos-dalos ka paminsan, huwag kang padalos-dalos sa ginagawa mo paminsan. That's why nagkaroon ng aksidente ganyan. But He's not allow na magkaroon na mas grabe pa doon. Amen. So, huwag kang tumingin kung ano man yung sa tingin mong basihan sa pagkapangyarihan natin Panginoon. No? So, marahil hindi mo pa nasasaksihan yung totoong kapangyarihan dahil hanggang ngayon, baka nandiyan ka lang nag-i-stay sa intellect mo. Amen. Pwedeng mahaba ka na nga sa message. Ang tagal-tagal mo na mga kapatid, no? Pero hindi mo pala isinasapuso yung mga bagay. Amen. Maybe marami ka nang memorize na verse, pero kung ang memorize na verse, hindi mo naman tinayuan, that is nothing. Amen. So tandaan natin mga kapatid, no? The more godly we become, the more eternal life comes in. And the more intellectual it pushes out. Amen. So yan yung lagi sinasabi, let's empty ourselves. Empty natin yung intellect natin para makapasok yung word ng ating Panginoon, matanggap natin siya ng buong puso. Amen. Without any doubt. Amen. So tayo po'y bumasa ulit sa paragraph 112 naman. Amen. Sabi dito, like Jesus was a witness of God. Amen. He became so full of God till Him and God was one. God dwelt in Christ, reconciling the world to Himself. The very expression, a man's work declares His character. Yan po pinag-usapan natin kanina. Amen. Christ was God's work. Amen. And Christ declared God's character. His feeling for the sick. Amen. His longing for saving of souls till even He gave His own life. God's work, God's character was declared in Christ. Amen. So, palitan natin, no? Sabi dito, like Jesus was a witness of God. Palitan natin to. Like Brother Nolly was a witness of God. Like Brother Val, Brother Ruel, Brother Arnel, amen. Each one of us was a witness of God, amen. Then we became so full of God till Him and God, and we are one with God. Amen. The more godly we are, amen, basta papalapit tayo doon sa eternal life. Amen. Let's continue, Brad. Yan. 13, sabi dito, and if you can just empty your own intellectual thoughts out and give God the right of way, He can declare His character through the work of your yielding. Empty up. Get the world, get your doubts out of the way. If you've come to the altar to be prayed for, say, I'll go up and see, I'll get healed. God can never declare His works. You've got to get your own thoughts out of the way and let Him fill you. Amen. Walang mangyari mga kapatid. Lagi sinasabi, paulit-ulit ng prophet, di ba? Walang gagaling sa mga nandyan kahit anong pagsusumamon yung gustong gumaling kung hindi kayo maniniwala na ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. So, ang puso po natin mga kapatid, no? Ito po yung private na lugar. Amen. Sa individual natin. Amen. No? Kaya nga kaya nating itago yung pinakatago-tago nating dyan, sin dyan. Kasi alam natin tayo lang ang nakakabasa niyan at ang Panginoon. Amen.
So, bigyan daw po natin ng right of way ang ating Panginoon. Sabi po dyan, di ba? So, para po yung bumili ka ng lote, di ba? Hingi ka ng right of way para makadaan ka. Hindi ka naman pwede bumili ng lote sa partner kasi wala ka namang right of way. Amen. So, kumakatok si Lord sa atin hanggat hindi natin binubuksan bawat pinto ng ating puso. Amen. Wala siyang magagawa. So, nandoon lang tayo sa level ng pagiging intellectual. Kaya nating sa ulo yung Bible. Amen. Kaya kung i-recite. Amen. Di ba? Yung mga kabataan nga, nag-recite sa pulilan. Amen. So, ang mga bagay na to, no? Nandoon lang tayo kung nandoon lang tayo sa pagiging intellectual natin, mahirap nating makita or maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. So, we need to get to that spot where it's something is not yourself. It's beyond or reasoning who speaks. Amen. Third pull, yung sinasabi po natin kanina, no? Speak the word. So, imposible po ba nga yung patotoo ni Brother Branham? Isda, Brad. Tanggal na yung bituka. Sabi ng Panginoon, di ba? Bigyan mo ng buhay yung maliit na isda. Amen. So, sasabihin natin, syempre, propeta si Brother Branham, binigyan siya ng kapangyarihan. Amen. But just like him, amen, pinili din naman tayo ng ating Panginoon upang maging witness, amen, ng kanyang mga dakilang gawa. Amen. So sa tinanong natin kanina si Brother Johnson, 'di ba? Sabi natin, kung paano si Brother Johnson magdasal, 'di ba? Ngayon, tanungin niyo bawat isa sa inyo, paano ba kayo magdasal? Amen. Tumatagos ba sa intellect niyo yung dinadasal niyo sa ating Panginoon? Amen. Yung paniniwala niyo ba na magkakatotoo yung dinarasal niyo, ibibigay ng Panginoon? May doubt ba? Amen? Sa puso niyo or sa isip niyo? Actually, ang doubt nasa isip. Mga kapatid. So, walang magiging tulong, amen, ang panalangin natin sa ating Panginoon kung walang paniniwala na mangyayari ang bawat sinasabi niya or ang bawat hinihiling natin. Amen. So, for this afternoon, no, we just wanted to live a thought sa bawat isa sa atin. Ano? Nasaan level na ba tayo? Amen. Ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Walang problema mga kapatid kung meron tayong umabot sa level ng intellect natin. Maganda yun mga kapatid kasi alam natin na ang mga verses na ito tinutukoy. Ito yung sinasabi. Pero we go beyond our intellect. Amen. And we need to believe, amen, from our hearts. Amen. So mga kapatid, yun lamang po. Amen. Sa ating sharing ngayong hapon. Amen. I'm inviting everyone to stand up. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po umawit. Amen. Deserve ba ng Panginoon ang glory? Amen. He deserve the glory, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yes, Lord. Amen. And the let's lift our hands, amen. Praise your holy name. The glory and the honor. Yes, Lord, amen. We lift our hands to worship. Amen. We want to believe, Lord, with our hearts, Lord. Kaya mo, Panginoon, na ma-surpass namin, Lord, kung ano nasa intellect lamang namin, Lord. And let your word anchor in our hearts, amen. Someone else like you. Amen. You deserve the glory. The glory and the honor. We lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord. Honor. We lift our hands to worship as we praise His holy name. You are great, miracles so great. There's no one else like you.
miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. The honor, we lift our hands and worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. We lift our hands and worship as we praise his holy name. You are great, you are great, O Lord. We are the witnesses, Lord, of those miracles that we made. Amen. There's no one else like you, Lord. Miracle so great. There's no one else like you. There is no one else like you. You are great. Miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Amen. Oh dear Lord, Panginoon, tunay nga Panginoon na walang kang katulad, Lord. Amen. Nag-iisa ka, O Lord God. At nag-iisa ka, Lord, na aming paparangalan, aming sasambahin, Panginoon. Pasasalamatan, Lord, sa lahat ng mga bagay, Panginoon. Masama man at mabuti, Lord God, alam po namin, Panginoon, ang character namin na inyong pong binibuild, Lord. Alam namin, Lord God, na mas kailangan pa po namin to go dig deeper, Panginoon. Remove all those quicksands, Lord. At alam po namin, Panginoon, beyond, Lord, ng mga pagsubok na meron kami, Panginoon. Nandun kayo, Lord God, na kami ay, Lord, handang tatayo, Panginoon, sa inyong mga salita. Lord, marami pong pasalamat, Panginoon, Lord, sa mga salitang binuksan niyo, Lord, sa bawat isa, Lord, sa hapong ito, Panginoon. Nawa, Lord God, maging baon namin ito, Lord God, sa mga araw, Lord, na lilipas, Panginoon, muli, Lord God. Sa mga araw, Lord, na amin pong daraanan, Panginoon, Lord God. Until, Lord, yung tanging araw, Panginoon, inantay namin, Panginoon, ang pagbabalik niyo, Lord God. Diba, Panginoon, masumpungan mo kami, Lord, na handa, Panginoon. Damit ang, suot ang aming damit pangasal, Panginoon, Lord. White and pure, Panginoon. Walang wrinkle, walang anuman lukot, walang anuman dungis, Panginoon. O Lord Jesus Christ, Panginoon. Patuloy niyo, Lord God, na ialis kami, Lord, sa level ng intellect lamang, Panginoon, Lord. Dalhin mo kami, Panginoon, doon sa mas deeper, Panginoon, Lord God. In this afternoon, Lord God, we are opening our doors of our hearts, Lord. We are giving you the right of way, Panginoon. Pumasok kayo, Lord, sa aming puso, Panginoon, Lord God. Clean us, O Lord. Amen. Sa mga bagay, Panginoon, na patuloy namin ginagawa na hindi karapat-dapat, Panginoon. Lord, wala kaming kakayanan, Lord. Baguhin, Lord, ang aming mga sariling characters, Panginoon, Lord God. Tayo lamang tanging kayo lamang, Lord, at ang inyong mga salita, Lord, na makakapaglinis nito, Panginoon, Lord. Maraming salamat, O Lord God. Andito kami, Lord God, hindi lamang papurihan ka, Panginoon, kundi para mapuno, Lord God, ang aming mga sisidlan, O Lord God. We are emptying out, Lord, all the intellects that we have para makapasok, Panginoon, ng inyong presensya sa amin, Lord. Lord, kami po'y nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, Lord. Patuloy niyo pagbuklorin, Lord, ang bawat isa, Panginoon. Hayaan niyo magtulungan kami, Panginoon, sa aming paglago, O Lord God. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na merong maiwan, Lord. Kung meron mang mabagal, Panginoon, hayaan niyo ang mabilis ang magtumulong sa mabagal, Panginoon, Lord. At alam po namin, Panginoon, walang mahuhuli, Lord God, dahil sa tamang perfect time niyo, Panginoon. Kami po, Lord God, ay makakasama niyo, Panginoon. Dinadalangin din namin, Lord, aming pumahal sa buhay, Panginoon, Lord God. Hindi man namin kasama, O Lord God. Marahil iba ang kanilang mga pananaw, Panginoon, Lord. Pero alam po namin, Lord, darating ang araw, Lord, na sa munting iglesia na ito, Panginoon, kami po'y magsama-sama upang sambahin ka. Lord God, Panginoon, muli, marami pong salamat. Tinataas po namin yung pong dakilang pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.
Amen. Bago po tayo tapos, amen. Tayo, kuhain po natin ating love offering. Amen. Tayo po'y kumanta ng ating awitin. Windows of Heaven. Amen. Blessings are falling today. Joy in my heart, since Jesus made everything right. Gave me my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting away on the manna. That's why I'm happy. Amen. Minsan mga kapatid, windows of heaven are open. The blessings are falling today. Amen. There is joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. Oh, tattered garment, He gave me a robe of pure white. I'm feasting, that's why I'm happy today. Amen. Praise the Lord. Amen. At hinihiling ko po si Brother Arnel na ipag-pray po ang ating offering at ang ating pong pasamantalang pag-uwi. Amen. Salamat po sa lahat. Kapasalamat po kami sa inyo ng Diyos sa hapong ito at ang mensahe po ay nanamnam po namin sa mga pagkaring po ngayon. Pagpalain mo po lahat po kami, ang nagbigay man o hindi ay lahat po kami pagpalain po kami. Yes, Lord God. Amen. At sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan ay hindi po kaming gabayan. At ang lahat po ng ito ay aming pong nagpapasalamat sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. May pa ba tayong yan, amen. Family of God, amen. We are family of God, amen. Family of God, amen. So closely knitted into one. They've taken me into the hearts, and I'm so glad to be a part of this great family. I love this family. Amen. Tayo po magkamayan sa bawat isa mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga kalalakihan, magkaroon lang po tayo ng saglit na meeting lang. Tapos after nun, mag-practice po tayo. So saglit lang to mga kapatid, so, mga 5 minutes lang para lang ano lang po. So dito lang po tayo.